Nais ko magpasalamat sa Lord. Hindi ko alam kung paano ko susulitin. Pero, nung dumating ako dito, simula nung dumating ako dito, mayroon kasi ako prayers sa Lord. Kami na lang Lord yung nakakaan. Gabi-gabi po, nag-pray po kami. Iniisip ko yung asawa ko sa pag-pray ko ako. Hindi pala nakatingin si Lord kung ano, nakatagal, kung ano ka, kung bago ka sa Panginoon. Ipapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng lakas. Yung pag-aawit natin kanina, sinuko ko lang sa Lord. Alam ko, dininig niya yung prayer ko. Wala na po sige sa Lord. Nakita niyo ako, asawa ko ng pastor, pero hindi naman lahat na asawa ng pastor ay hindi nadaranas ng mga pagsubok. Pero nakita ko si Lord na pag lumapit ka pala sa Kanya, nandiyan yung Kanyang kamay para abutin ka. At alam ko yung ginawa niya, ang mga pagsubok ko na to, na binigay niya sa akin, magagamit ko to, magiging testimony ko sa mga taong makakausap ko. Kaya maraming salamat sa Lord, sa Holy Spirit, na patuloy niya binigay sa akin. Hindi ko kaya itong lahat kung wala ang Lord, kung wala ang Holy Spirit sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa asawa ko talagang nandun yung kanyang pakikisagaw, pag-intindi sa akin. Salamat sa Lord. Maraming salamat sa inyo lahat. Praise God. Sunod-sunod daw ako na. Itian niya po natin mga katabi natin. Ay, kagaganda nung ngiti. Proverbs 15:30, sabi, a friendly smile gives joy, makes you feel happy, ba? And sabi ng kami, the good news makes you feel strong. So, mamaya makikinig tayo ng good news, tsaka yung smile ng everybody. Sige nga, itian niya yung katabi mo, sabi mo, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogo mo. Praise God! Kasi ang saya-saya ko dahil nakarating na naman kami dito, yung mga, diba parang 5 years ago na nakarating kami dito, before mag-baby, yung mga, may mga bagong bata, ang cute, may mga, yan nga, naglakihan na, yung mga dati nakikita ko. Si ate, nagano'n pa rin, sexy pa rin, so, yung mga iba, basta naglakihan na, pagpala may asawa na, so yun, naganda natin yun. Praise God. Nagpapalasalamat ako sa Panginoon dahil yun nga, kami nakarating ng maayos, with the help of the Lord. Yung pa na iningatan na kami, inabayan na kami, at natutuwa ako sa Panginoon sa buhay ko na patuloy na lagi niyang pinagpapala. Talagang kapit lang talaga tayo sa Panginoon, tayo lang ang magpapalain. Amen? Lalabayan na tayo. Basta maging kontento lang tayo. Content in everything, magiging masaya tayong lahat. Amen? Sabi naman niya, He will supply all our needs. Hindi gusto natin luxury. Needs lang, diba? So, kailangan, pwede naman kung may kasamang luxury, pero diba, para magkontento tayo, yung mga needs, pag binigay niya ang needs natin, magiging masaya tayo sa ating buhay. Okay, kung maaapa ko, di lalo maging masaya, diba? So, natutuwa ako na nandito ako ngayon, after so many years na narating dito. Si Pastor, lagi nakikita naman namin kami sa minsan sa Manila. Yan, sana si Pastora nakasama natin na susunod. Magbabanding kami doon. Sama na natin si Pastora. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kulang ang salita sa pagpapasalamat at sa patuloy niyang pag-iingat at mamahal sa ating lahat. Diba? At ako'y babalita, kaya ako may ako na. At ako'y magsi-60 na, diba? So, praise God sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na kagandahan. Basta lagi ko sinasabi maganda kasi kawakas tayo ng Panginoon. So, mapapapasalamat ko. Basta masaya ako narito ako kaya hindi naman dyan, nagpawala ako dito. So, praise God, mapapapasalamat ko. Basta masaya ako na narito ako dito. Maraming salamat sa mga daming pagkain, ang daming
laging balik doon sa mga pagdadala ng mga pakinggan namin sa Pastora. So maraming salamat po sa pag-asikaso, sa pinitira namin para kami nasa staycation. Staycation naman talaga, with a mission. So praise God, thank you Lord. Pwede naman. Tama, hindi naman. Yan, yun na. Hindi na ako makaporma po kasi bumagsak yung butones sa tanggal. So, praise God po. Ako naman po magpapasalamat. Hindi lang dun sa ginamit ako ng Panginoon na isang araw. Sabi niya, parang sabi ko nga, mission na ka-office na ako. Parang hindi na ako tatayo. Ano pala, ang testimony. Alam niyo, napakarami ko po testimony na pwede ko po sabihin sa inyo, lalo na po yung mga may karamdaman. Amen? Ayan. So, ano yung mga nakaraang taon po, last year, wala na po akong boses. Pero nung at the age ni Dave is 3 years old siguro, nakaparahan po ako sa vocal cord. As in, wala akong boses kahit isang huni, wala. So, nakakitaan po ako ng polyps dito sa vocal cord. So, pag sinabing vocal cord, di ka na makakasalita talaga. So, after 1 month, talagang nakita na sa endoscopy na ganyan kalaki. Yan, malaki, dito nakita ko siya. Polyps po yun. So, inopera po yun, laryngitis. Dito lang dadaan. Pero tulog ka. General anesthesia po ang tawag. So, then, bumalik ko last year. Last year lang. So, wala na naman akong boses. Sumasakit na naman ang lalamunan ko. Tapos, unti-unti nawawala ang boses ko. Abot po ang endoscopy. Sisilipin. Hirap naman. Kapag isilipin, makasumayon. Then, tuloy-tuloy po yun. Sabi ko nga, lagi na lang ako nakatagal dito sa ospital. Lagi na lang ako sa ospital nagpupunta, sa clinic. Di ba pwedeng mag-mall-mall na lang? Sabi ko lang, nasosobrahan ako dito ba? Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Dahil sabi ko, Lord, di ba golden voice ang bibigay mo? At pero na-operahan ako ng mga nakaraang taon na 3 years old pa lang si Teresa. Sabi ko, Lord, golden voice ang ipapalit mo sa akin. Pero napakahaba ako ng panahon. At ang sabi naman ng doktor, tinatang niya, pwede ang bumalik. Eh kaso hindi naman ako tumigil. Mag-preach, kumanta, mag-pray, worship. So sabi ko, Lord, payag ka ba na hindi ako nakakapag-worship sa'yo? Ganyan lang ako lagi ng kanta. Hindi ko nga, nagtuturo ko sa mga bata, puro sulat lang po sa whiteboard. Sabi ko, Lord, payag ka ba na ganito, ganyan. Tapos, nung siyempre tuloy-tuloy po kami ng doktor. Halos weekly kami nakikita ng doktor. Silip. Sabi niya, pag yan hindi pa natanggal, ang dami na akong gamot. Actually, nasa 11,000 na alos lahat ng gamot ko that time. Kasi kaya ko po alam, nire-rekan na ni God sa opisina niya. Babalik sa akin yung pera. Then sabi ko, sabi ng Dok, kapag iyan ay hindi natanggal, operahin natin. Nodule naman po, hindi po siya polyps. Yung nodule po, parang ano po yan, kalyo. Kakasalita ba? Dagdag ko kasi ba? Dagdag ko. Diba? Magsasalita ako, di ba madagdag? Ayan, so, puro naman sa Lord yung kadagdagan ko. Ayan, eto na. Yung malapit na akong sinabihan ng doktor, during communion, doon po kumilos si Lord. Alam niyo po ba, every communion, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inumin ninyo at kanin ang saro at ang tinapay. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alam niyo po, in communion naman talaga. Andiyan yung puso ko na, Lord, napakabuti mo namatay ka sa krus para sa akin. Naalala ko yung nangyari sa kanya. Pero that time, ang pinaalala sa akin ng Lord, yung napakarami niyang sugat na magiging kagalingan ng anumang karamdaman. Kaya ang sabi ko, Lord, yung pinakamalalim, pinakamasakit, pinakamatinding sugat na natamo mo, ibigay niyo po sa akin. I claim it by faith na gagaling na yung aking vocal cord. At nang ako makapagturo na sa mga bata, sige ka, Lord, kawawa yung mga bata, puro na lang ang sulat. Tahimik, babasahin pa ng mga bata. Ano daw? Babasahin na yung tahimik eh. Lalapit pa sa akin para basahin tahimik. Sabi ko, Lord, ang hirap. Then, eto.
Yung communion na yun, tanda ko po. Umaga tapon po communion namin sa sa Tondo. Alam niyo, habang nag-communion po kami, inilate ko po yung kagalingan na yun. Kasi next week makikita na naman kami ni Doktor. Then sabi may naramdaman po ako, click. May gumalaw ko, naramdaman ko, gumalaw. Hindi naman ako naglululo ng laway. So, click may gumalaw po sa lalamunan ko. Then sabi ko, alam niyo po kasi kahit na napakainit, pag tayo nag-praise the worship, naiyak ako, kaya hindi ko mapipili yun. Tapos, pag gano'n nararamdaman ko presence ng Lord, naiiyak pa rin ako. Sabi ko, ano yun? So, hindi ko na po pinasend, tuloy-tuloy na. After 1 week po, next week po, hindi po yun. Thursday po lagi ang doktor ko. Punta na po ako sa doktor. Kasi hindi ako susunod. Kasi tinitingnan nga niya kung ano gagawin. At matagal po ako din nagsasalita. 2 weeks. Pag nagsalita ka, wala, hindi yan gagaling. Kahit uminom ka lang ng gagawin pa sa akin. Ito na po pagdating ko sa doktor. Alam mo po sabi ng doktor, nakipag-break po sa akin si Dok. Break na tayo. Talaga sa Dok, talaga ayaw niya na? Ayaw niya na sa akin? Ayaw niya na akong gamutin? Ayaw ko na. Break na tayo. Kasi sinilip na naman po eh. Dok, na naman, silip na naman. Sabi niya, ayan na, okay na, magaling ng lahat. Dok, yung gamot ko, pwede mo tuloy, pwede mo na rin hindi. Kasi bilang na lang yun eh. Tuloy mo na. Eh, di tuloy ko na lang, Dok, sayang mahal eh. Sabi ko na. Hindi sabi ko. Pero sabi niya, actually na, parang wala na nga akong gamot eh. Kasi ang mahal ko ng gamot. Pero eto na, break na daw ako ni Dok, hindi na daw ako babalik, wala na daw akong operahin, wala nang gamutan. Alam mo, hindi ko makalimutan yung sinabi. Yung naramdaman ko, yun na ba yun? Yun na ba yun, Lord? Kasi hindi ko may kakailan na naramdaman ko siya. Kaya ita-testify ko siya. Tinetestify ko din po sa Tondo, pati naman sa mga kababaihan, na not is impossible sa Panginoon. Pag talaga nang hawakan ka, pag hawakan mo na yung mga sugat na yun, yung pinakamatinding sugat na yun, magkikagalingan mo yun. Huwag ka titigil kay Lord kasi pangako na yun eh. Di ba? Then sabi ko, Lord, thank you. Mula noon po, last year po yun, hanggang ngayon, daldal na po ako ng daldal. Yan, di ba? Ang bilis ko na magbasa. Sabi ko, bilisan ko. Tuloy-tuloy na po sa mga bata. Kasi nakikita ni Lord na kahit pigil ako, nagsasalita pa rin ako sa mga bata eh. Yung mga bata ko, kids ko sa Valenzuela, Batangas, na yung mga yun, may 6 na po ako pinababa na yun para umatin naman sa baba. So mula toddler ko, nasa akin na yan. So halata po ba na napakarami kong inaalagaan? Na maliliit. And then praise God po, noon hanggang ngayon, sabi ko, Lord, paano pa ba ng anak ko magpupuri sa'yo na sa isip lang? Di ba? Sa isip lang ako pwede, magbabasa ako sa bantala. Hindi ako makaka-express ng worship sa Panginoon. Hindi mo maririnig ang boses ko. And then, sabi ko nga, tama na daw sa pastor. Wait lang, heart. Alright. So, pray po pa. Marami pong ginawa na kadalinan sa akin ng Panginoon. No? Meron pa nga isa eh. Ito po nga operation ko. Sa likod. Tapos yung dito nga, bagamat di ako makakapaglangoy-langoy. Buti na lang. Dito lang. Pinag-pray ko rin po yan. Kabang-kaba po ako kasi ibabayos yan. May mga biopsy yan. Sabi ko, Lord, sabi ng Lord, nag-usap na tayo dyan. Tandaan nyo, hearing the voice of the Lord. Isang salita lang yung sinabi ng Lord, panghawakan mo yun. Huwag kang papayag na hindi gawin sa'yo ni Lord. So, ibig sabihin, nung binigay yung biopsy dito, deny. Amen? So, ibig sabihin, huwag kang titigil na panghawakan yung usapan nyo ni Lord. Sino po nakikipag-usap kay Lord dahil lalo na pag tayo ng problema. So, sabi mo sa Lord, sabi mo, Lord, kaya ka nga naman tayo sa krus para sa akin. Hindi pa nga ako sinisilang, pinili mo na ako, tapos hindi mo ako pagagalingin. Complete healing. May claim ko na ngayon. Ganun ang sasabihin niyo sa Lord. At gagawin po yan ni Lord sa inyong lahat. Be a living testimony po dahil si Lord hindi po titigil hanggang siya'y dumating, kagawa at kikilos ng miraculous way sa bawat buhay ng kanyang mga anak. At hindi po siya papayag na tayo ay nagiging defeated ng kahit na anong problema, kawalan, at problema, sakit, lahat na yan. Hindi po papayag si Lord na maranasan ng kanyang mga anak. Sabi ko nga, hindi naman nagbabago ang pagmamahal ko kay Lord mula noon hanggang ngayon. Amen? Pag nakita ni Lord yun, bukas magaling ka na, mamaya magaling ka na. Amen? Lahat ka na karamdaman na yun.
rin, naimbitahan tayo eh. Sunod-sunod daw. Magtanahin na pagkain. Amen? O, palang umaga po sa lahat. Ano ang pinapasalamat ko? Magkaiba kami. Dahil nung unang punta namin dito, unang punta ko, wala pa yung tulay. Yung pag-uwi namin, medyo tumaog kami ng patihaya. Kasi medyo may kabigatan kami ni Pastor. So sabi ko, Lord, sana pagbalik ko sa na. Isipin mo, pagbalik namin, wala na kami makitang uka-uka. So makabuti ng Lord, di ba? So isang prayer lang, sana magpunta, pagbalik ko, ang kanya na lang kasana. At hindi lang natapos, kahapon, pinuntahan ko, umakit ako ng kaunti, bumaba ko hanggang eskwelahan. Sabi ko, wow, ang ganda na ng pagpunta ng mga kabataan na nag-aaral. Amen? Kumpara noon, nung bago dumating yung nag-aaral. Kaya nung umaga, diniretso yan, sabi ko, lalakarin ko hanggang saan yung sinintadong kalsada. Thanks God, narating ko yun. Kaya sabi ko, wow, tumami man ang natitira dito, maganda pa rin ang kailangan ko kalsada papunta naman sa pupuntahan. Amen? Kaya ngayon po ay buti ng Panginoon. Pangalawa, ano pa rin yun? Sino po ang senior citizen dito? Ha? Maganda ang discount, amen? Ilang citizen kayo? Ikaw, Pastor, ilang citizen ka? Isa? Ano, Filipino citizen? Ako, tatlo na. Ha? Ako, tatlo na dahil dati akong Filipino citizen, hindi pa rin yung magbago. Pangalawa, naging senior citizen, 62 na po ako. Ang pangatlo, uncitizen in heaven. Amen, palakpakan natin yung Diyos na kaya ngayon. Kung may magtanong sa inyo, dual citizen na po ako. I am registered, my name was stated in the book of life, uncitizen in heaven. Hindi ko alam ng iba yan, kundi ang mga naka-register na. So, punin po ang Panginoon. Gusto ko naman makarating sa inyo na hindi lang yung Amerikano, Canadian nakarating doon ay dual citizen. Tayo man rin ay dual and trilateral citizen. Amen? Kaya napakasaya mo ng buhay. Pagdating mo ng senior citizen, may discount ka na. Pagdating mo ng dual citizen in heaven, register ka, sigurado ka na. Sabi ko kay Pastor, papasalamat tayo, nararamdaman pa natin yung init. How much more kaya yung hindi na born again? Anong init ang naghihintay sa kanila? Amen? Kaya anumang init na dumarating o ulan o panahon, pasalamatan natin. Kaya ito yung naramdaman pa natin. Kaya nasabi na ng aking dating girlfriend kung ano ang maging sitwasyon sa ating buhay, kailangan laging masaya ang buhay. Amen? Ano man ang kailangan, ano man ang harapin, be happy, don't worry. We do our best and God will do the rest. Palakpakan natin. Praise God. Okay. 2 minutes. 2 minutes lang. Kanina umaga kasi umakyat kami doon sa mundo. Magbibigay mo ako ng propesya sa inyo. Hindi ko alam kung kailan mangyayari, pero in-impress ni Lord na magkakaroon tayo ng campsite dito. Kakaroon tayo ng campsite dito. Okay? So, umikot kami, pinag-pray namin yan itong lugar na ito dito. Hanggang doon sa taas, kung saan kami nakarating. Tapos bumaba kami, punta kami sa ilog dito. Yung ilog hanggang dito yung tubig. Pag nakahiga. May mga isdang maliliit, may palaka. So, binidyo ko, in-impress ni Lord, kaya kong padaluyan ng tubig galing sa mundo. So, in-impress ni Lord, kaya ko rin gawin yung mga bagay na hindi nyo kaya gawin. So, siya lang ang gagawa rin. So, nangako ang Diyos, kaya nga naman may church na eh. Kasi pupunuin ng maraming kaluluwa, maraming tao ang Diyos. Okay po, kung gagawin lang natin yung itinuro ng Diyos sa atin na dapat natin gawin, mangyayari na.
Amen? So, tagal namin doon sa iyo kasi nagpe-pray kami mag-asawa eh. Nakaupo kami doon sa dalawang malaking baturon. Napanood namin yung tubig na galing doon. And then, umawit po kami. Napakanta po kami dahil doon sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. God can make a way when there seems to be no way. Amen? Binidyo ko po yun, dito sila naglalaba, dito sila naglalaro, yung mga bata nandun naglalaro. May kasama kami mga bata eh. Yung dating baby pa, ngayon tour guide na namin. Sabi ko, ikaw ba yung Zion? Ikaw na yun. Tour guide na namin pupunta doon sa mundo. Kaya we are so blessed. After 5 years, bumalik kami dito, pinagpala kami ng Panginoon. Lalong pinagpapala pa ng Diyos. Amen? To God be all the glory. Thank you, Lord. Amen.